Sa ibang balita, nilinaw ngayon ni PNP Chief Director General Alan Purisima na may bisa ang arrest warrant kay Delphine Lee kahit pa tinanggal sa wanted list ang negosyante. Samantala, tinanggal sa pwestong hepe ng Task Force Tugis na siyang umaresto kay Lee. Mula sa Camp Crame sa Quezon City, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Iya, katapos lang itong press con ni Chief PNP Alan Purisima at kitawag niya ito precisely because he wants to clarify daw itong kalituhan ng publiko doon sa sinasabing delisting yung pag-aalis kay Delphine Lee sa tinatawag na Big Five Most Wanted Person na listahan ng PNP. Una ay nilinaw muna yung pagkakasibak sa pwesto nitong si Task Force Tugis Senior Superintendent Conrad Capa. Ito yun ang una sa pag-aresto kay Delphine Lee at inilipat siya sa Cebu, pero sinasabi ni Chief PNP Purisima na hindi ito parusa, kagaya ng gusto daw malisyahan ng iba dahil sa pagkahuli kay Delphine Lee. Kung hindi ito daw ay promotion dahil kailangan daw dumaan ni Colonel sa regional headquarters para siya maging ma-promote sa kanyang first star, yung kanyang pagiging general. At nilinaw din ni Purisima sa press con itong pagkakadilis nga, kaya lang medyo magulo rin at conflicting din yung kanyang binigay na explanation. Kasi una, ang sabi ni Chief PNP Purisima na dilis si Delphine Lee ay hindi daw para mawala yung visa ng warrant of arrest, kundi para mawala lang yung visa ng reward, yung 2 million na peso reward sa kanyang ulo. Pero yung warrant daw still stands, yung warrant of arrest. On press con, sinabi naman niya na actually kaya naman daw nirekomenda ng CIDG ang pagkakadilis sa listahan ng most wanted person itong si Delphine Lee ay sapagkat ang paniniwala nila noon ay na-quash na yung warrant of arrest kay Delphine Lee ng Court of Appeals at later on hindi pala dahil yung RTC hindi raw sumunod. Basta sinasabi ni General Purisima ang malinaw na kinalaman sa Secretary Mar Rojas sa kalituhang ito dahil hindi daw umabot sa table ng kalihim yung proseso ng delisting. Matatandaan natin na hinihingi ni Secretary Rojas na imbestigahan itong issue na ito at meron ding mga ilang personalidad gaya ni Vice President George Marbinay na nag-i-insinuate na may backers via Delphine Lee. Isa sa nabanggit dito is Congressman Umali ng Liberal Party na inabi naman ni PNP na tumawag sa kanya nung mga panahong inaresto si Delphine Lee. Sinabi niya na sa loob lamang nung wala pa isang minuto ay nilinaw na tinanong lang daw naman ni Congressman Umali kung yung warrant ba ay still stands o hindi na. At sinabi ni Chief PNP ay ito daw ay in effect pa rin kaya inaresto. At yun daw lang, gano'n lang kaiksi ang kanilang usapan. Sinasabi lang ni Purisima ang punto ng pesto na ito, sana daw ay mas bigyan daw natin ng pansin at doon sa Big Five ay Big Four na lamang ang natitira sa kanilang aarestoin sapagkat si Delphine Lee ay nasa kulungan na. Yeah? Mark, balikan ko lang yung sinasabi mong paglipat kay Capa na hindi naman daw ito pagkasibak, hindi ito demotion, kundi isang promotion. So, ibig sabihin, kapag nailipat siya dun sa regional headquarters, agad siyang mapapromote na agad nun? At ito yung sinasabing reward para sa kanya? Dapat to pa rin piyan ni General Purisima yan dahil in a way, dito sa press con, parang pinangako niya yan. Dahil sinasabi niya, nasa proseso na raw ang promotion nitong si Colonel Capa at ang kulang na lamang daw ay yung siya ay ma-assign sa regional directorship kaya siya nalipat sa Cebu para maging buo na yung qualification niya para sa kanyang unang star para maging general at kung hindi raw siya matatanggal sa Task Force Tugis ay madidelay pa yung kanyang promotion dahil siya ay Senior Superintendent pa lamang. Kaya yun ang sinabi ni General Purisima, in the works na yung kanyang promotion. Alright. And Mark, sabi mo gusto niya yung focus ay mailipat doon sa fact na 4 na lang ang hinahanap ngayon mula doon sa 5 most wanted. Kamusta naman daw yung paghahanap nila doon sa 4 na iba pa? Kasi kung gusto niya na sabihin na ito, meron tayong isang major achievement dahil nakuha ang isa sa 5 most wanted. Kamusta naman yung paghahanap o pagtugis doon sa 4 na natitira pa? Oo, no let up. Ang sinasabi ni General Purisima na kalituhan na ito, alingas-ngas na ito tungkol sa delisting o hindi delisting, ay ang tawag niya rito ay irrelevant sideline stories daw, no, na pinakalat ng media. At ang sinasabi niya, hindi raw sila
mananahimik habang yung Big Four na natitira hindi maaaresto. Katunayan, wala nga yung leader, yung Task Force Tugis, at ang nagsisilbing leader nito ay mismo daw si Chief PNP Purisima, at sinasabi niya na nagpapatuloy ang trabaho ng Task Force Tugis para hanapin yung 4 na natitira pang nasa listahan ng kanilang most wanted persons, Pia. Alright. At Mark, alam natin na si Pangulo Aquino humingi siya noon ng paliwanag kay Governor Umali tungkol sa itong ang sinasabing pagtawag, no, tungkol din sa kaso ni Delphine Lee. So, ang PNP naghahanda ba ng iba pang paliwanag? Alam mo, tinanong din yan sa press conference, Pia, kung halimbawa, sabay nag-offer na explanation na kay Secretary Mar na obviously ay piko na pikos na ito ng delisting. Hindi naman natanong kung hanggang Malacanang ba yung paliwanag na kanyang binibigay. Pero ang sinabi niya lamang ay the belief was by the CIDG ay yung talagang ang warrant of arrest ni Delphine Lee ay nakwash na ng Court of Appeals nung ito ibasura ng Court of Appeals. Hindi naman daw nila alam na hindi pala ito susundin ng RTC dahil sa mga interpretasyon na ito hindi final and executory. So, natuloy ang pag-aresto, and of course, marami ng mga nagsabi na ang DOJ, nagsabi rin na talagang ang warrant ay nananatili pa rin sapagkat hindi nga final and executory. Ito daw ay binigay niya na lahat na mga paliwanag. Ang minamasama daw kasi, kinakasama daw ng loob niya kasi, marami daw kasi mga haka-haka at mga malisya na nahahaluan na. Kagaya na halimbawa may backer, may tumawag, may ganyan, kilala, mayaman si Delphine Lee, mga ganong suspetsa na gusto niyang linawin ni General Purisima na hindi ito naging konsiderasyon sa mga naging hakbang ng PNP sa pagkakadampot dito kay Delphine Lee. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.